For today's recipe, gagawa ako ng no-bake blueberry cheesecake. At dahil no-bake nga ito, hindi tayo gagamit ng oven, pero kailangan natin ng non-stick pan. Ang mga ingredients na kakailanganin natin ay Oreo. 2 pack itong gagamitin ko. Ita-transfer ko lang to sa Ziploc para maduro. Kung may mabibili kayo na crushed Oreo, mas okay para hindi na kayo magduduro. As is na lang siya. Pero dahil nga walang crushed na Oreo dito, ito yung nabili ko. So hindi ko na din pala tinanggal yung cream o yung palaman, hindi ko na siya tinanggal. Sinama ko na. Wala lang, para lang hindi masayang. Then, ita-transfer lang natin to sa isang bowl at isa-set aside muna natin to. Kailangan din natin ng butter, so unsalted itong gagamitin ko. Hahatiin ko lang to kasi 50 grams lang yung kailangan natin. Dahil melted butter yung kailangan natin, ilalagay ko lang to sa microwave for 40 seconds. Kapag melted na yung butter, palamigin nyo muna yan bago nyo ibuhos dito sa Oreo. Haluin lang natin to until ma-absorb ng Oreo yung butter na inilagay natin. Kapag moist na or shiny na yung Oreo, pwede na natin to i-transfer sa cheesecake molder. 8x8 itong ginamit ko. Itong Oreo pala yung magiging base ng cheesecake natin. So, patagin lang natin to para naman pantay yung cheesecake natin. Kapag maayos na, ilagay lang muna natin to sa loob ng rep para mag-set or tumigas. And then, proceed tayo sa cheesecake. Kailangan natin ng all-purpose cream, 400 ml. 200 ml each pack itong ginamit ko. And then, mag-a-add tayo ng 1 can of condensed milk. 385 grams itong ginamit ko. Sa recipe na to, sakto lang yung 1 can of condensed milk, hindi siya matamis. Kailangan natin ng cream cheese, 400 grams. Kailangan naka-room temp siya para madali nyo siyang madidissolve. 200 each pack nga itong ginamit ko. Simutin lang natin yung mga dumikit para naman hindi masasayang. Naglagay na din ako dito ng 1 teaspoon of cornstarch. Ito yung mga katulong para mag-thick yung cheesecake natin. I-start na natin yan na haluin hanggang sa maging creamy or madissolve yung cheesecake. So kapag ganyan na, pwede na natin yan isalang sa apoy. Low heat lang yung kailangan natin para hindi masusunog itong cheesecake. So habang nakasalang yan sa apoy, hahaluin natin yan para maging smooth yung cheesecake natin. Sa pagluluto nito, kailangan talaga dire-diretso or continuous yung paghahalo para yung mga natirang buo-buo malulusaw at para hindi din masusunog yung ilalim. Sa recipe na to, bawal lang mainipin at hindi ka rin pwedeng mangalay. Matyaga natin hahaluin to for 15 to 20 minutes sa mahina ng apoy. Habang hinahalo nyo yan, unti-unti na yan magiging smooth at unti-unti na din siyang lumalapot. I-make sure nyo lang na nahahalo nyo talaga yung ilalim para may iwasan nyo yung pagkasunog, para din hindi maiba yung lasa ng cheesecake nyo. Ganitong consistency yung kailangan natin. Hindi siya malabnaw at hindi rin masyadong malapot. Pwede nyo nang patayin yung apoy at palamigin nyo muna yan. Kapag napalamig nyo na, pwede nyo nang isalin yan sa pan at unti-unti na nga siyang nabubuo or nagseset. So itong niluto ko, saktong-sakto lang to sa molder or pan na gamit ko. Kapag naisalin nyo na or naitransfer nyo na lahat, gamit lang kayo ng spatula para pakinisin, para maging pantay itong cheesecake, para din maging siksik at kapag tinanggal natin sa pan, wala siyang mga butas-butas. Kapag ganyan nakaayos or kakinis, pwede nyo na yan ilagay muna sa ref para mag-set bago natin lagyan ng blueberry jam. After 10 minutes, malamig na itong cheesecake at pwede na natin lagyan ng blueberry jam. 2 pack or 260 grams itong nagamit ko. Depende na sa inyo kung gaano kadami yung jam na gusto nyong ilagay. Pero ako 2 pack yung inilagay ko. Kapag naibuhos nyo na lahat, i-spread out evenly nyo lang yan para magandang tignan itong cheesecake. Habang nag-i-spread ako nitong jam, pa-like and share mo naman itong recipe na to. Kung hindi ka pa naka-follow or naka-subscribe sa akin, pa-subscribe naman dyan. At para mas masarap itong cheesecake natin, maglalagay ako dito ng fresh na blueberry. Ay, frozen pala itong ginamit ko. Pwede na natin to ilagay sa ref, pero ako overnight yung gagawin ko. After overnight, ito na yung cheesecake. May pagkakamali ako dito sa part na to. I-share ko din para naman hindi na mangyari sa inyo. Once na inilabas nyo yan sa rep, kailangan tanggalin nyo na din siya sa pan. Kasi kapag na room temp nyo yan at nag-melt siya, mahihirapan na kayo natanggalin tulad nitong nangyari sa akin. Kita nyo naman na 2 pa kami na nagtanggal. So ayun lang, appearance lang naman yung pumalpak. Pero sa lasa, masusure ko sa inyo na masarap at hindi kayo magsisisi. I-slice nyo lang yan, depende sa size na gusto nyo. So ayan, mag-i-slice na nga ako para makita nyo yung texture sa loob. At syempre, para matikman na din natin to. At dahil sa sobrang excited ko nga, ayan, palpak na naman. Kasama naman talaga to sa pagko-content, minsan palpak. At syempre, magte-take to tayo, ayan, sandok na nga yung ginamit ko. Kayo nang bahalang humusga kung gaano ka-smooth itong blueberry cheesecake natin. So 100% na masasabi ko na masarap talaga to at pwedeng-pwede nyo siyang gawing pang negosyo. Yung texture niya sobrang soft. Unti-unti siyang nagme-melt kapag kinakain mo na. Yung lasa niya creamy at hindi siya matamis. Kaya kung hindi ka mahilig sa sweets, magugustuhan mo to. And that's it. Please don't forget to follow, like, share, and subscribe!